Pinalikas na ang ilang residente sa Camarines Sur bago pa man tumama ang bagyong Opong. Abala rin sa paghanda ang mga nasa iba pang bahagi ng Bicol at Visayas. At mula sa Legazpi, Albay, saksi live si JP Soriano. JP? Pia, mga kapuso, mahina hanggang malalakas na pag-uulan ang naranasan dito sa Legazpi, Albay. At bagamat bukas pa talaga maramdaman ang epekto ng bagyong Opong sa Bicol Region, nag-umpisa na pong ilikas ang ilan nating kababayan. Partikular po, Pia, doon sa mga nakatira sa Barangay Mabinit sa Legazpi rin, na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon Volcano na inilikat na po sa ginagawang preemptive evacuation bilang paghahanda nga sa bagyong Opong. At ilang pamilya na may kasama pang mga sanggol ang dinala sa evacuation center dito sa Legazpi. Bit-bit nila ang kanilang mga gamit, kabilang na ang mga tubig, kumot at ilang damit. Ayon sa ilang residente, bukod sa malakas na hangin na may banta rin daw ng lahar galing Mayon Volcano. Malakas na ulan ang sumalubong sa Nabua, Camarines Sur kaninang hapon. Kaya ang mga residente sa Barangay San Luis agad-agad na inakyat sa mataas na bahagi ng bahay ang kanilang gamit, gaya ni Eden. Nakabalot na rin sa supot ang ilan sa mga ito. Nangangamba kasi siyang biglang bumaha sa kanilang barangay tulad noong October 2024 nang tumama ang bagyong Christine. As in, mabilis po. Segundo lang po. In 30 minutes talagang lampas tao. Ngayon, lahat na po sila, konti-konting ulan lang po, lahat na yan nagre-ready na. Ang ilang residente nagkabitan ng kahoy sa kanilang bintana para raw hindi mabasag at pasukin ng tubig. Para sabi daw, malakas na sabi, mag-prepare. Kabilang ang bayan ng Nabua sa flood-prone area sa probinsya. Kaya di maiwasang mapatanong ng mga residente, hindi raw ba dapat may solusyon na sa isyu ng baha? Lalo't bilyon-bilyong piso ang mga inilaan sa mga proyektong pipigil sana rito. Bilang Pilipino, lahat tayo nagbubuwis. Kawawa naman yung mga Pilipino. Kawawa naman yung taga-Nabua para kaming kawa. Doon natitipon ang tubig. May bagong gawang evacuation center sa Barangay San Luis na kayang tumanggap ng hanggang 20 pamilya. Open po ading evacuation center. Ngamin po, pwede po sa ating tumaas po. Naghahanda na rin ang mga taga Naga City. Naglagay na ng mga kahoy at pangharang sa bintana ang ilang hotels at opisina, habang pansamantala ring isinara ang ilang establishmento. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa buong Camarines Sur. 24 oras din ang operasyon ng Emergency Response Office ng probinsya. Inihanda na rin ng mga taga-Philippine Army ang mga backup na linya ng komunikasyon para sa kanilang operasyon. Nagsimula na ring maghanda sa Virac, Catanduanes. Ang ilang establishmento isinara na at hinarangan na rin ng mga kahoy para hindi madamay sa posibleng epekto ng bagyo. Iniangat naman ng mga mangingisda sa Sorsogon ang kanilang mga bangka para hindi maabutan ng malakas na alon. Todo bantay ang Sorsogon PDRRMO na inihanda na rin ang kanilang rescue equipment. Bukod sa mga pag-ulan, malakas na hangin at alon naman ang naranasan kanina sa Giwan, Eastern Samar. Nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng forced evacuation para sa mga coastal barangay, lalo na sa Victory Island. Ayon sa PDRRMO, nakahanda na ang kanilang mga gamit pang-rescue. Gayon din ang evacuation center at food packs. Sa Catbalogan City, naka-standby na rin ang Deployable Response Group kung sakaling manghingi ng assistance ang mga LGU. Pansamantala ring ipinatigil ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat. Naka-alerto na rin ang mga otoridad sa Ormoc City, Leyte. Handa na raw ang kanilang rescue team at evacuation center. Nakataas naman sa Blue Alert ang Cebu PDRRMO sa posibleng epekto ng bagyong Opong. Ang ilang opisyal ng PDRRMO nag-inspeksyon sa ilang bus terminal. Suspendido naman ang biyahe ng mga barko kaya stranded ang ilang pasahero. Apektado sa kanselasyon ang mga galing at patungo sa mga lugar na mayroong storm signal. Abiso ng Cebu Ports Authority sa mga stranded na pasahero, huwag manatili sa pier dahil posible itong maapektuhan ng hangin at alon.
At Pia, mga kapuso, balik po tayo dito sa probinsya ng Albay. Ayon sa Albay Information Office, aabot sa 24,000 na individual ang mga nailikas na sa iba't ibang evacuation center bilang paghahanda nga po sa bagyong Opong. Suspendido rin po ang klase sa private at public school at ipinagbabawal po ang paglalayag sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat dahil sa bagyong ito. At live mula sa Legazpi City, Albay, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Naka-alerto na ang mga residente ng Nauhan Oriental Mindoro sa posibleng pananalasan ng bagyong Opong. At sa Tagkawayan, Quezon naman, sa pilitan na ang paglikas sa ilang residente. Saksi, si Bea Pinlac. Aligaga na si Nanay Flora sa pag-angat ng mga gamit sa bahay ng abutan ko sa Nauhan Oriental Mindoro kanina. Bukas kasi inaasahang mananalasa na ang bagyong Opong sa lugar at pinangangambahan niyang maulit ang pagpasok ng baha sa kanilang bahay. Sana huwag na po uling kaming datnan ng tubig na ganyan. Kaso may padating na naman pong bagyo. Isipin niyo po, liligtas kong mga apo. 6 po yan. Kaliliit. Pag nagkataon, matutulog na naman aniya ang mga apo niya sa mesa imbis na sa kama para hindi abuti ng taas ng baha. Sobrang sakit talaga po. Nangangamba po ako talaga. Kako baka sa to tataas pa. Isang ko pa dadalhin ka akong mga bata. Bagaman sanay na, sawa na aniya siya sa pagiging bahain ng probinsya. Ang ika-9 na flood-prone province sa bansa, ayon sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research mula sa Department of Environment and Natural Resources. Pinakabahain naman sa probinsya ang Nauhan, na tila kabalintunaan lalo't narito ang 37 sa halos 140 flood control projects sa probinsya. Higit 6 na bilyong piso ang pera mula sa buwis ng bayan na ginastos para dyan. Kaya lalong masakit para sa mga tulad ni Nanay Flora na paulit-ulit nagtitiis sa baha. Hirap talaga po pag binabaha. Sana po naman masolusyonan po. Kami ang nagsasacrifice ng hirap. Sila nagmamasarap. Pinagawa na lang sana nila ng tama. Para hindi na maghirap ang mga tao na binabaha. May 2 natapos ng flood control project sa Barangay Pinagsabangan 2 sa Nauhan ayon sa sumbong ng Pangulo website. Sa bilang ng barangay, may 2 pang nadagdag pero ginagawa pa rin ang isa. Gumagana naman ang iba, pero kulang pa. Nangyari lang siguro talaga na sa sobrang lakas ng tubig ay maraming pambutas yan. Kulang pa talaga po yung flood control na yan. Ang isa sa mga dike, ilang kilometro lang ang haba. At kapag lumakas ang agos ng ilog, ay nalulusutan ang bahaging walang dike. Kaya nilulubog ang mga palayan at papasukin ang mga bahay. 24 hours namin kaming gising para bantayan ang ilog dahil lumalampas talaga sa kalsada ang tubig. Ayon sa Pag-asa, posibleng magdulot ng malawakang pagbaha at landslide sa Oriental Mindoro bukas ng tanghali hanggang sa Sabado. Wala nang pasok bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, pati na rin sa mga opisina ng gobyerno. Sa Tagkawayan, Quezon, abala na sa paghahanda ang mga residente sa posibleng pinsalang idulot ng bagyong Opong. Naglagay na sila ng mga pabigat sa bubong ng bahay at nagkabit na rin ng mga panangga sa ulan. Nagsagawa na rin ng forced evacuation. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng Kalasyaw, Pangasinan dahil nananatiling lubog sa baha ang mga bahay rito. Gumamit na rin sila ng balsa para makaikot sa lugar. Ganyan din ang sitwasyon sa Dagupan City. Mahigit 200 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Usap-usapan online ang video na kuha ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga habang tinatanong si House Majority Floor Leader Sandro Marcos tungkol sa kanyang tsuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinaway naman ni House Deputy Speaker Janet Garin si Barzaga. Saksi si Tina Panganiban Perez. Yun kakatapos lang ng DOJ hearing. Yan mo, Sandro Marcos. Pinost ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang video na ito nakuha sa loob ng session hall ng Kamara kahapon.
Tinanong si presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos kaugnay ng kanyang tiyuhin, si dating House Speaker Martin Romualdez. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pa na? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Hanggang sa sinaway siya ni House Deputy Speaker Janet Garin. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Then he was poking his phone on my face. So sabi ko, huwag kang ganyan. Kasi I don't think it's also nice, like kung maski sino man, na ipopoke yung telepono sa mukha mo. Kasi nag-uusap kami ng iba. Sabi ni Garin, nag-sorry raw si Barsaga sa kanya. Man siya nag-apologize after. Sabi niya, sige na, sorry na. Tapos miyaw siya ng miyaw. I told him like, Kiko, pag okay lang kasi I can tolerate, pero pag nagtatrabaho ako, kulang na rin kasi sa oras. Give me the time and the flexibility to work. Hininga namin ang pahayag si Barsaga pero wala pa siyang tugon. Sinisikap din namin una ng pahayag si Marcos. Pansin naman daw ni Garin, mahilig talaga siyang mag-video ng mga kasamahan niya, no? And kanina nga, dyan nga naman, nag-iingay siya. Pinapabayaan na lang namin kung nag-iingay siya or whatever, may mga sinasabi siya, minsan mga foul words, no, sa mga kasamahan. At baka mamyaw. dati nang sinampahan si Barsaga ng ethics complaint dahil sa kanyang mga ikikilos. Naghain din siya ng ethics complaint laban sa nagreklamo sa kanya. Good afternoon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado ang 2 Taiwanese na maghahatid umano sa 6 na Pilipino papuntang Cambodia para gawing scammer. Saksi, si June Veneracion. Palabas sa sana ng bansa ang 2 Taiwanese na ito nang arestuhin ng mga pulisan na NAIA Terminal 3. Ayon sa Women and Children Protection Center, ihahatid dapat ng 2 pa Cambodia ang 6 na Pinoy na biktima ng human trafficking. We were informed na meron ngang parang kumukuha sila or sumusundo sila ng mga victims natin na dinadala doon sa Cambodia. Kabilang sa kasong kakaharapin ng mga inarestong dayuhan ang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Would you like to give a statement, sir, regarding the arrest? No. Sir? No? No. Kung hindi na-rescue ang mga Pinoy, mga scammer sa Cambodia daw ang bagsak nila. $1,000 ang pangako sa kanilang sweldo nang nag-recruit. Sabi ng Women and Children Protection Center ng PNP, ang 6 na biktima ay na-recruit sa pamamagitan ng social media. Lahat sila ay walang mga trabaho at mga nakatira sa iba't ibang parte dito sa Metro Manila. Maybe it's because of yung kahirapan nga ng buhay natin. As per investigation sa kanila is parang pumapatol na sila sa kahit ganitong paraan ng trabaho. Isang Pinay din na nakabase sa Cambodia ang recruiter ng mga biktima. Nakikipagtulungan na ang Women and Children Protection Center sa mga otoridad sa Cambodia para siya ay maimbestigahan. Pero kilala na siya ng PNP. Kaya sasampahan din siya dito ng reklamo kapareho ng mga naarestong Taiwanese national. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.